good evening. Very random na nagsisimula ako mag-vlog sa evening. Anyway, mag-prepare lang naman ako ng aking lunch for tomorrow kasi meron akong trabaho tomorrow, 3 consecutive days. And then, sorry, wait. Yan. And then, yung day off ko lang for this week is, Thursday and Saturday. So, yeah. And wala dito tomorrow si Mr. Meron siyang lakad. Meron pala ako, guys. Ay, hindi na lang ako mag-ano. Sandwich na lang ako. Gagawa na lang ako ng ham sandwich. Yung gamon ba? Yan. And then, brown bread. Tumada kasi ako pumunta minsan sa kantin. Kasi lately, busy naman talaga sa kantin. Tapos imagine niyo pag may pila pa, 30 minutes lang yung break mo. Sorry, wala akong bra. 30 minutes lang yung break time. Ay, ubos na. Sa kakalinya mo doon. Nakalimutan ko palang magpabili ni Mr. ng nito. Itong mandarin. Mandarin ba itong? Yeah, mandarin. So, 4 sandwiches, 4 slice of bread yung gagamitin ko kasi baka gusto ko mag-snack in between. Gutom, palaging gutom. Grabe talaga yung acid reflux ko ngayon ba? As in, sakit-sakit na lang dito ko. So, kanina, nag-lunch kasi kami with Bianan. So, ang starter ko, tomato soup. And it was alright. Pero, yes please, just a water baby. Are you organized for tomorrow, right? Ready? So, okay naman siya, pero ngayon, nag-acid na ako. Sakitan mo dito ko. Kailangan ko ata ng anti-acid medication. So, ito na yung sandwich ko. So, nilagyan ko lang siya ng kaunting mayonnaise para hindi siya masyadong dry. So, safe naman to kainin sa buntis kahit na ganito yung kulay. Baka sabihin ng iba dyan na hilaw pa to. This is a gammon joint and you need to cook this in the oven. So, thoroughly cook yan. Cured meat lang kasi yan. Kaya ganun yung kulay ba. Hindi naman siya magkasya mga loves. Pagkasyahin natin. Yan. Yan. So, yan. Kailangan ko siyang i-prepare para hindi ko makalimutan. Yung mga cutlery ko. Nagdadala talaga ako ng cutlery noon pa talaga kasi ayaw kong gumamit ng cutlery sa hospital. Yung lang doon pa nakalagay sa kitchen. I prefer to have my own. Lagay ko muna to sa fridge. Nanonood lang kami ng racing mga loves. Yun, Formula 1 yung tinitingnan ni Jan. Nandito na naman ako sa triage mga loves. Kakadating ko lang sa bahay mga palangga and hindi ako hindi ko tinapos yung whole shift ko. Ay, nako naman to. Ay.
Bakit ang dilim? Anyway, kanina pumunta ulit ako sa triage. It's because after lunchtime, may brown discharge ako na nakita sa panty liner ko. So, ako naman nag-worried ako kasi of course, diba noon yung discharge ko para siyang white discharge or greenish discharge. Ngayon, brown na naman. Sabi ko, ano na naman to? So, ayun, tinawagan ko yung maternity triage. Pinapunta ako para i-check na naman ako yung heartbeat, yung paggalaw ni baby, close ba yung cervix ko. Akala ko nga ikikip nila ako overnight. It's because sabi niya na we need to keep you kasi nag-i-scoring daw ako sa news. Meron kasi silang parameters dito mga loves. If you're scoring, then they need to monitor you, and there are times nag-i-score ako ng 2 or 3. It's because my heart rate, pain, and yung blood pressure ko ang baba kasi daw. Anyway, to make the story short, close naman yung cervix and yung brown discharge na kinamplain ko, di ba? Akala ko kasi dugo yun. So, kasi feeling ko talaga merong dugo na kasama. Sabi naman nila, hindi naman dugo daw. It's more of like an infection. So, tinignan din ako ng obstetrician. And, ayun. Nag-swab ulit. Nag-urinalysis. At ayun, binigyan na naman ako ng antibiotic ng obstetrician. Ay, nako. Pagod na akong uminom ng antibiotics, mga loves. Huwag kayong mag-alala kasi safe naman yung antibiotics na prescribe nila sa buntis. And hindi naman yung magbibigay yung obstetrician pag hindi safe sa buntis. Kaya sabi niya, bed rest for 3 days. And ayun, after sa triage, bumalik ako sa unit para lang i-update sila ba. Sabi ko na hindi ko tatapusin yung shift ko kasi kailangan ko mag-bed rest, and then sabi nila na yung bed rest for 3 days. So hindi na lang ako papasok for the whole week. So okay naman sila. They're worried. Natatanong sila kung okay lang ba ako. You know, it's a worrying time mga loves. Alam mo yun. Kaya let's just take it easy. I'm just gonna keep praying na I will get through this. And grabe talaga, sobrang kasensitive yung pagbubuntis ko. Kasi pabalik-balik na lang talaga yung yung infection, as in mga loves, I'm not eating what I should not. Ina-avoid ko talaga yung mga bawal, pero yun talaga, they keep coming back. Si Jan, binigyan ng antibiotics. Wala na kasi kaming, bimbangan. Matagal-tagal na. Kaya, kasi nag-avoid or anything like that para hindi na magka-infection. Ito pa din talaga. Then tapos, alam ko naman sarili na iba-iba yung pregnancy. Every woman has got a different pregnancy experience. Pero alam mo yung naririnig ng iba na wala silang iniinda, wala silang morning sickness, wala silang ganito, ganyan. Ako parang puros na lang sickness, infection. But I'm not complaining. I will treasure this experience for you, little one. Ito, nakatago sa scrub. Kasi, yung baby ko, wala pa siyang pattern na gumagalaw. Pero, alam ko, nagagalaw siya at least once. Basta, ma-feel ko lang siya sa isang beses, sa isang araw, okay na ako. Pero, wala, di ba yung iba, meron ng pattern na, gagalaw si baby sa morning or evening time, ganito, ganyan ako. Wala pang pattern. So, nung, matagal-tagal kasi ako doon sa maternity triage, mga 4 hours ako na, nag-intay. Minomonitor nila ako. So,
first to, ano nila, first to, what do you call this? Yung sa Doppler ba? To hear the baby's heart rate. Narinig naman nila. Pero wala talaga sa tinatanong nila ako na sumisipat ba si baby, ganito, ganyan. Sabi ko, for the whole day, hindi ko pa siya na-feel. And then sa third Doppler na nila, ang lakas ng sipa niya kasi na-feel talaga ng midwife yung ano, ganun talaga ba? Ganun. At na-feel ko din siya. So yeah, they're happy with everything. Malakas naman yung ano ni baby, yung heartbeat. As I said, close yung cervix. It's just that unfortunately, they keep coming. Yung infection ko. And alam ko na, yes, pregnancy can make you more prone of having infections, UTI, and other infections. But I'm not expecting na na mararanasan ko to lahat, mga loves. Anyway, magpapahinga lang ako. Wala dito si Mr. I'm just gonna go to bed. Okay. Can you hear that? Si Janya nagdi-drill sa extension. Anyway, 3 days na din akong hindi nakapag-update sa inyo since na nag-off sick ako. Okay naman ako, mga loves. Wala naman akong simptomas talaga sa aking symptoms. Kaso lang, nag-positive talaga ako sa urine test na ginawa nila. Kaya yun, binigyan nila ako ng gamot. Then, sabi na mag-bed rest for 3 days. Pero sabi ko na lang sa unit na hindi ako papasok for the whole week. And then, ang tanging ano ko lang talaga iniinda is masakit yung coccyx ko, yung tailbone ko. Masakit talaga siya. Kaya ayun, majority of the time nakahiga ako. Naboboard na nga ako. Ultimo mag-vacuum, hindi ko ginagawa at this moment. Ano lang ako, walis-walis lang ako sa bahay. At nag-order na din ako ng maternity support, pero hindi pa dumadating. Ang tagal na nun, mga magpa 5 days na ata. Hindi kasi ako na-prime sa Amazon. So, ika-cancel ko na lang siguro. Tapos yung, katrabaho ko yung papa-orderin ko. Gutom ako, mga loves. Meron akong snacks dito. ito. Yan. Look. Maglalagay ako ng snacks dito. Digestives lang naman yung snacks ko. Yan. Kasi, yan ito yung ini-snacks ko, digestives. Baka sabihin nyo naman, Han, na palagi na lang ako dito sa kama, nakahiga. Hindi naman. Naglalakad-lakad din naman ako. Kasi of course, masama din naman na nakahiga lang ako dito buong araw, no? Pero as I said nga, masakit talaga yung coccyx ko. Kaya, ayun, after sa lakad-lakad, linis-linis kaunti dito sa bahay, yung punas-punas lang, luto-luto, hihiga ako kasi masakit talaga. Snack time. Yan. Ubas. Feeling ko talaga, mga palangga, this week, sobrang baboy ko. It's because, for the whole week, nakahiga lang ako majority of the time, and dahil bored ako, palagi akong gutom. Kaya, ayun, ayaw ko din namang mag-edit kasi, mas pinipili kong humiga kaysa sa umupo ng medyo matagal-tagal. Dahil, at this moment of time, sumasakit kasi yung coccyx ko, yung tailbone ko, if I sit longer period of time. So, ayun. Dito lang talaga ako sa bed. Kaya, itong vlog na to, I don't know kung kailan nyo pa to mapapanood. Kasi, ang dami ko pang kailangang i-edit. Alam nyo, ito yung grapes na ina-imagine ko nung binili ko yung grapes natin.
Kasi, nung nakikita ko talaga yung grape plant na yun, sabi ko, yes, makaka-grapes na ako, ganito, ganyan. And little did I know, ang dami palang types ng grapes. So, yung nabili ko, pang wine. Makakain naman yun, pero, hindi siya ganito na malalaki, crunchy. So, yun sana talaga yung gusto ko ma-achieve ba. Malalaki, crunchy na grapes. Di bale? Try again. Masarap talaga siya.